Ilan lang talaga ang mga gusaling kasing ingrande at kasing imposible ng mga simbahan. At sa katunayan, ang kanilang makukulay na stained glass windows, marmals na palamuti at magagandang likang sining ay tunay na kakaiba. Pero habang ang karamihan sa mga simbahan ay mayroong katamtamang laki, may ilang namang napakalaki na umaabot pa sa libu-libong tao ang dumadalo tuwing linggo. Ang iba pa nga ay talagang mas maraming upuan kaysa sa ilang professional sports stadium. Kaya naman kunin mo na ang himbok at ihanda ang iyong sarili dahil pag-uusapan natin ang 15 sa mga pinakamalaking mega churches sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. At syempre shoutout na rin sa mga viewers natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga kakaibang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 15. Seville Cathedral. Sa loob ng maraming taon talagang nasakop ng mga Muslim ang malaking bahagi ng Spain. Kaya noong muling nabawi ito ng mga Katoliko sa tinatawag na Reconcista, ang isa sa mga pangunahing layunin nila ay ang pagbabalik ng pananampalatayang Katoliko sa mga lungsod tulad ng Seville. Dito kasi itinayo noon ang isang napakalaking moske. Kaya naman nang mabawi ang lugar, nag-decide silang gabayin ang moske at magpatayo ng napakalawak at napakagarbong simbahan bilang kapalit. Ang construction nito ay tumagal ng 1401 hanggang 1528 at ang resulta ay isang obrang maestra ng Gothic architecture. Mayroong itong 80 chapels, isang 104 metal bell tower na kilala bilang La Giralda at mga nakamamangang eskultura sa loob. Kung sakaling mapadpad ka sa Seville, huwag mong palalampasin ang pagbisita sa cathedral na ito. Isa ito sa mga pinakakamanghamanghang simbahan sa buong Europa. Number 14. Ulm Minster, Germany. Pagdating naman ng Protestant churches, ang pinakamalaki sa buong mundo ay ang Ulm Minster na matatagpuan sa Ulm, Germany. Nagsimula ito bilang Catholic Church nang ito ay formal ay talaga noong 1405. Subalit nagbago ang lahat noong 1531 matapos ang isang citywide referendum na kung saan pinili ng karamihan sa mga residente na magbalik loob sa Protestanism. Simula noon naging simbahan ito ng mga Protestante pero hindi lang iyon nagbago. Dahil sa komplikadong disenyo nito, halos 4 na siglo itong ginawa at tuloy ang natapos lamang noong 1890. Ang kinalabasan ay isang simbahan na mayroong 162 meter sandstone tower at isang napakagandang Gothic style. At hanggang ngayon, isa ito sa mga pinaka-iconic at pinakamatatayog na gusali sa buong Germany. Number 13. Basilica of Our Lady of Lichen. Sa silahang bahagi ng Europa, ang pinakamalaking simbahan ay ang Basilica of Our Lady of Lichen na matatagpuan sa Liechtenstein, Poland. Nagsimula ang lahat ng makaranas ang isang sundalo ng panaginip o bisyo ni Birhen Maria na kung saan niling umano sa kanya na hanapin ang isang miraculous image ni Maria at ipakita ito sa mga tao. Dahil dito, nagtayo siya ng maliit na kapilya na kung saan inilagay ang imahen ng mahal na ina. Sa paglipas ng mga panahon, dumami ng dumami ang mga debotong bumibisita hanggang sa nag-decide sila noong 1994 na magtayo ng malaking simbahan. Nag-concentrate ito noong 1999 at tuloy ang natapos noong 2004. Ang resulta ay isang napakalaking basilika na mayroong 98 meter dome at 141 meter tower na ngayon ay tinuturing na isa sa mga pinakamagarbong gusali pang reliyon sa buong rehiyon. Number 12. Milan Cathedral, Italy. Pagdating naman sa mga simbahan, ilan lamang talaga ang kasing detalyado at kasing ingrande ng Milan Cathedral na mas kilala bilang Duomo di Milano. Sinimula ng construction nito noong 1386 at bagamat natapos na ang pinakamahalagang bahagi nito noong ika-19 na siglo, tuluyan lamang ito na kumpleto noong 1965, halos 6 na siglo ang itinagal ang paggawa. Ang Duomo ay namumukod-tangi bilang pinakamalaking simbahan sa buong Italy dahil hindi ito kabilang sa St. Petersburg Basilica na nasa teritoryo ng Vatican. Kapansin-pansin ang nakamamanghang Gothic design nito na binubuo ng libu-libong pinong detalye, estatwa at matutulis na spire na parang mga palaso sa langit. Nakakatuwang isipin na habang ang labas ito ay paputi, maliwanag at sobrang dekorado. Ang loob naman ay madilim at tahimik, sadyang dinisenyo para sa tahimtim ng pagdarasal at pagbumuni-muni ng di naabala ng mga decoration. Kaya naman kahit sobrang ingrande ng Milan Cathedral, nananatiling itong tapat sa layunin nitong maging banal at mapagnilayang lugar ng pananampalataya. Number 11. Basilica of the Holy Trinity, Portugal. Kung modernong disenyo naman ang pag-uusapan, talagang walang tatalo sa Basilica of Holy Trinity sa Fatima, Portugal. Natapos ito noong 2007 at itinayo mismo sa Sanctuary of Fatima, ang pinakabantog na lugar ng devotion sa bansa. Dito raw kasi ayon sa ulat, nagpakita ang Birheng Maria sa 3 batang pastol noong 1917 at nagsagawa ng mga milagro sa harap ng napakaraming tao.
Bilang parangal sa kanya, nagtayo muna ng maliit na basilika sa lugar. Subalit kalaunan na hindi na ito sapat upang magkasya ang dami ng mga deboto at peregrino. Kaya noong 2004, sinimulan ng construction ng isang mas malaking simbahan na may bilugang disenyo, gawa sa puting bato, kahoy at brick na nagbibigay dito ng moderno subalit mapayapang ambience. May kakayahang itong maglaman na hanggang 9,000 tao ng sabay-sabay, kaya isa ito sa mga pinakabagong mega churches sa buong mundo. Kung balak mong maglakbay bilang bahagi ng isang pilgrimage, ang Basilica of Holy Trinity sa Fatima ay isa sa mga pinakamagandang lugar na mapuntahan. Number 10, Liverpool Cathedral, England. Karamihan sa mga pinakamalaking simbahan sa mundo ay ang Roman Catholic, pero ang pinakamalaking Anglican Cathedral ay matatagpuan sa Liverpool, England, ang Liverpool Cathedral. Nagsimula ang lahat noong 19th century nang gawing diocese ang Liverpool. Napagpasyano na kailangan ng isang ingrande at maringal na simbahan para dito. Noong 1901, ang proyekto na ito ay pinagkatiwala sa isang 22 years old na arkitektong si Gilbert Scott. Dahil perfectionist si Scott, madalas niyang baguhin ng disenyo at minsan pa nga ay sinimulan niyang muli ang buong proyekto mula sa simula. Nang dumating pa ang World Wars, napilitan silang itigil pansamantala ang construction kaya umabot ang ilang dekada bago pa ito matapos. Nang pumanaw si Scott noong 1960, hindi pa rin tapos ang simbahan. Sa kabutihang palad ng ipagpatuloy ito ng bagong arkitekto, mas bumilis ang paggawa at sa wakas, natapos ito noong 1978. Kilala ang Liverpool Cathedral sa napakalaking Central Bell Tower nito at sa kakaibang pagkasanit ng Gothic Revival at modernong arkitektura. Hanggang ngayon, ito ay isa sa mga pinakamagandang gusali sa England at kung sakaling mapadpad ka sa Liverpool, sulit talaga ang pagbisita sa kakaibang cathedral na ito. Number 9, Basilica of St. Paul outside the walls, Italy. Sa lahat ng simbahan sa listahan ito, marahil ang pinakamaganda sa paningin ay ang Basilica of St. Paul outside the walls sa Rome, Italy. Tulad ng pangalan nito, matatagpuan ito sa labas ng sentro ng Roma at itinuturing na isa sa mga pinakamatandang simbahan sa lungsod na itinayo pa noong ika-4 na siglo. Subalit dahil sa malaking sunog noong 1823, kinailangan muling buuin ito at noong 1929 lamang ito nakamit ang itsurang makikita natin ngayon. Sa unang tingin, agad mong mapapansin ang napakagandang hardin nito, mga lunti ang halaman na perpektong bumabagay sa puting marmol ng gusali. Pagpasok mo naman, kapansin-pansin ang mga mosaic trait ng lahat ng naging papa, nakapinta sa mga haligi at kisame, at may ilang espasyo pa nga na iniiwan para sa magiging papa sa hinaharap. Bukod pa rito, dito rin matatagpuan ang libingan ni San Pablo, kaya naman ito ay mahalagang lugar ng pilgrimage para sa mga Katoliko. At dahil sa laki nito, katumbas ang 1.5 football field, tiyak na hindi ka makakaramdam ng sikip habang iniikot mo ang loob ng katedral na ito. Number 8, Yoido Full Gospel Church, South Korea. Pagdating naman sa sukat, walang ibang simbahan sa Asia ang makakatalo sa Yoido Full Gospel Church sa Seoul, South Korea. Marahil hindi mo pa ito narinig, pero ito ang pinakamalaking simbahan ng Assemblies of God, isang kilalang sangay ng Evangelical Christianity. Ito ay tinatag noong 1958 ni na Pastor David Yonggi Cho at Choi Jashil. Nagsimula lang ito bilang isang maliit na pagtitipon sa bahay ni Pastor Cho. Subalit dahil sa kanilang masigasig na pangangaral, pagtulong sa mahihirap at pagpapagaling sa mga may sakit, mabilis na lumaganap ang kanilang simbahan. Noong una, nagtitipon lamang sila sa malalaking tolda, subalit dahil sa dami ng dumadalo, kinailangan nilang magtayo ng permanenteng gusali. Kabilang na dito ang South Daemon Church noong 1961 at kalaunan ay Yoido Full Gospel Church sa Yoido Island noong 1973. Ang simbahan na ito ay tinayo gamit ng donasyong galing mismo sa mga member at ngayon ay kayang maglaman ng higit 7,500 na katao. Mayroong itong kabuuang lawak na 44,000 square meters kaya hindi nakapagtatakang ituring ito bilang isa sa mga pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Bagamat pumanaw si Pastor Cho noong 2021, patuloy pa rin ang paglago ng Yoido Full Gospel Church. Isang patunay na buhay pa rin ang pananampalataya at espiritu ng kanilang community. Number 7, Cathedral of Nativity of Christ, Egypt. Bagamat ang Roman Catholicism ang pinakalaganap na anyo ng Kristyanismo sa mundo, sa Africa isang mahalagang sangay ng pananampalataya ang Coptic Church. At sa lahat ng sangay ng Coptic Churches, ang pinakamalaki ay ang Cathedral of Nativity of Christ na matatagpuan sa bagong administrative capital ng Egypt, isang lungsod na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pangalan. Ito ang pinakabagong simbahan sa listahan na natapos lamang noong 2019. Ang simbahan na ito ay tinayo bilang tugon sa mga teroristang pag-atake sa dalawang Coptic churches. Layunin nitong ipakita ang pagkakaisa at kapayapaan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim, kaya itinayo ito kasabay ng isang malaking moske sa parehong lungsod. Ang disenyo nito ay inspired sa Arca ni Noah, kaya mapapansin mo ang mga kurbadong istruktura na parang katawan ng isang barko. Mayroong din itong dalawang tore na parang lighthouse na naglalaman ng mga kampana
dagdag sa maritime o pandagat itong tema. Bilang pangunahing simbahan ng Coptic Orthodox Church of Alexandria, mayroon ding itong malawak na complex na may papal headquarters, reception hall, meeting rooms, parking area at mga opisina. May capacity itong 8,500 na katao, kaya naman kayang-kaya nitong magdaos ng malalaking misa at pagtitipon. Bagong simbahan man ito sa bagong lungsod, siguradong lalo pa itong dadagsain ng mga mananampalataya taon-taon. Number 6. Cathedral of St. John the Divine, New York, USA. Karamihan sa mga pinakamalaking simbahan sa mundo ay matatagpuan sa Old World sa Europa, subalit ang pinakamalaking simbahan sa New World ay nasa New York City mismo, ang Cathedral of St. John the Divine. Bagamat madalas itong malimutan dahil natatabunan ng ibang kilalang landmark ng lungsod tulad ng Empire State Building o St. Patrick Cathedral, isa pa rin itong napakagandang obra maestra na may kakaibang kasaysayan. Noong 1887, si Henry Cotman Potter, ang obispo ng Episcopal Diocese of New York, ay nagpanukala ng pagtatayo ng isang malaking katedral na kayang makipagsabayan sa St. Patrick Cathedral ng mga Katoliko. Pagsapit ng 1889, sinimulan ng construction ito sa Byzantine Romanesque style. Subalit noong 1909, binago ang disenyo tungo sa Gothic Revival. Dahil sa kakulangan ng pondo, mabagal ang paggawa at noong World War II, tuloy ang huminto ang construction. Nagpatuloy lamang muli ito noong 1980s, subalit isang sunog noong 2001 ang muling sumira sa malaking bahagi ng simbahan. Dahil dito, hindi na muling natapos ang buong proyekto. Kilala ito ngayon bilang St. John the Unfinished dahil kulang pa rin ito sa ilang bahagi gaya ng Southern Transept at dalawang tore na nasa original na plano. Gayunpaman, ang laki nito ay kakaiba pa rin na may haba na 183 meters, taas na 54 meters at kabuuang lawak na 11,000 square meters. Isa ito sa mga pinakamalaking simbahan sa buong Amerika kahit hindi pa tapos. Number 5. Bet Medhani Alim, Lalibela, Ethiopia. Ito man ang pinakamaliit sa listahan ito, pero hindi basta-basta ang Bet Medhalim Alim dahil isa ito sa mga pinakamalaking monolithic churches sa buong mundo. Ibig sabihin, ito ay inukit mula sa isang buo at solidong bato. Matatagpuan ito sa Lalibela, Ethiopia at ayon mismo sa mga historiador. Ginawa ito noong ika-12 at ika-13 siglo sa panahon ni Haring Lalibela kasama ang tinatayang 40,000 manggagawa. May sukat itong 33.5 meters ang haba, 23.5 meters ang lapad at 11 meters ang taas. Pinaniniwala ang ginaya nito ang Church of St. Mary of Zion sa Aksum na itinuturing na pinakabanal na simbahan sa Ethiopia. Ang buong istruktura nito ay napapaligiran ng 34 na haligi at mayroong 3 libingan sa isang sulok na sinasabing simbolikong inihanda para kina Abraham, Isaac at Jacob. Nasa loob din ito ang Lalibela Cross, isang gintong krus na may bigat na 7 kilo, isa sa mga pinakabanal na relic sa bansa. Hindi lamang ito isang simbolo ng pananampalataya, kundi isa ring architectural na kababalaghan. Dahil inukit ito ng direkta sa bato, walang ginamit na hiwalay na materialis. Number 4. Cathedral Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil. Pagdating naman sa kasaysayan, kakaiba ang pinagmulan ng Cathedral Basilica of Our Lady of Aparecida sa Brazil. Ayon sa alamat, noong 1717, 3 mangingisdang Brazilian na nagsikap manghuli ng maraming isda sa Paraiba River para sa isang malaking pista. Ilang araw silang walang huli hanggang sa isang araw, isa sa kanila ang nakahuli hindi isda, kundi isang maliit na imahe ng Birheng Maria. Matapos silang mayahon ito, bigla silang nakahuli ng napakaraming isda. Itinuring nila itong himala kaya inilagay nila ang imahen sa bahay ng isa sa mga mangingisda para sa mga debotong gustong manalangin dito. Kalaunan, nagtayo sila ng maliit na kapilya na lumaki ng lumaki hanggang sa mapagpasya noong 1955 na magtayo ng isang napakalaking basilika para dito. Ginawa itong Romanesque Revival style at may hugis na Greek cross na kung saan pare-pareho ang haba ng 4 na braso. Mayaba itong 188 meters, lapad na 183 meters, taas na 109 meters, at kayang maglaman ng hanggang 30,000 na katao, kaya ito ang pinakamalaking simbahan sa buong South America. Tinatayang milyong-milyong peregrino ang bumibisita rito taon-taon upang makita ang Our Lady of Aparecida, ang patrona ng Brazil. At kahit muntik nang mawala ang orihinal na imahe noong 1978 dahil sa tangkang pagnanakaw, nanatili itong ligtas at patuloy na simbolo ng pananampalataya ng mga Brazilian hanggang sa ngayon. Number 3. Hagia Sophia. Bagamat tumigil ng maging simbahan ng Hagia Sophia noong 1453, nanatili pa rin ito bilang isa sa mga pinakamahalagang gusaling panreliyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Unang itinayo noong taong 360 at natapos sa kasalukuyan nitong anyo noong 537. Ang istrukturang ito ay mayroong napakayamang kasaysayan at nagsilbi na sa iba't ibang reliyon sa paglipas ng panahon. Noong una, itinayo ito bilang pangunahing katedral ng Kristyanismo sa Eastern Roman Empire o mas kilala ngayong bilang Greek Orthodox Church. Subalit noong 1453, matapos ang isang 55 araw na paglusob ng mga Ottoman,
bumagsak ang Constantinople, ngayon ay Istanbul, at agad na ginawang moske ang Hagia Sophia. Marami sa mga Kristiyanong imaya at mosaics ang winasak o tinakpan, kaya naman tuluyang nagbago ang gamit ng gusali. Nanatili itong moske sa loob ng 500 years, hanggang noong 1935 nang gawing museo ito ng secular ng leader ng Turkey na si Mustafa Kemal Atatürk. Subalit noong 2020, muling pinabalik ng government na si President Erdogan ang dating gamit ito bilang moske na nagdulot ng malawakang reaksyon at batikos mula sa iba't ibang bansa. Kung pag-uusapan naman ang laki at ganda nito, hindi may kakailan na ang Hagia Sophia ay isang obra maestra ng engineering. Mayroong itong habang 82 meters, lapad na 73 meters, at taas na 55 meters, na mas malaki pa kaysa sa karamihan ng mga gusali sa Istanbul. Ang napakalaking dome, mga marmol na haligi, at napakadetalyadong mosaic nito ay tunay na kahanga-hanga at kakaiba. Number 2, St. Peter's Basilica. Pagdating sa mga simbahan, walang tatalo sa ingrande at lawak ng St. Peter's Basilica, ang pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Mayroong itong habang 220 meters, lapad na 150 meters at taas na 137 meters at kayang maglaman ng higit 60,000 tao sa loob. Ang unang version ng St. Petersburg Basilica ay tinayo pa noong 329 ni Emperor Constantine sa ibabaw mismo ng libingan na St. Peter na itinuturing na tagapagtatag ng simbahang Katolika. Habang lumalawak ang impluwensya ng simbahan, dumarami rin ng mga pilgrims na bumibisita rito. Pero pagsapit na ika-15 siglo, nagsimula itong masira, kaya noong 1506 sinimulan ni Pope Julius II ang paggawa ng mga bagong basilika, ang modernong Vatican na kilala natin sa ngayon. Inabot ng 120 years bago tuluyang matapos ang proyekto. At dumaan ito sa iba't ibang arkitekto, dahilan kung bakit kakaiba at napaka-espesyal ang disenyo ng gusali. Ang unang plano ni Donato Bramante ay isang simbahan na may maraming dome at tore, inspirasyon mula sa Byzantine Greek cross style. Pero nung siya ay pumanaw, pinalitan ni Antonio de Sangallo ang disenyo dahil hindi sapat ang lakas ng mga haliging susuporta sa dome. Ang huling arkitekto ay siya ring pinakatanyag ay si Michelangelo. Siya ang nagbigay ng tunay na anyo ng basilika na nakita natin sa ngayon. Isang napakalaking dome sa gitna, sinusuporta ng mga twisted columns at pinalilibutan ng mga napakadetalyeng rebulto at mosaic. Ang dome mismo ay may diameter na 42 meters at taas 137 meters mula sa sahig, isang kahanga-hangang lika ng arkitektura at pananampalataya. Dagdag pa rito, upang masiguro na magtatagal magpakailanman ng mga likang sining sa loob, ginawa ito gamit ang micro-mosaic imbes na ordinaryong pintura. Sa paligid naman ito matatagpuan ang mga tanyag na gusali tulad ng Vatican Museum, Sistine Chapel at Apostolic Palace na lalong nagdaragdag sa ganda at kahalagaan ng lugar. Dahil dito, milyong-milyong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumibisita sa Vatican taon-taon, hindi lang para sa pananampalataya, kundi para masaksiyan ang isa sa mga pinakamagandang obra maestra ng sangkatauhan. Number 1, Basilica of Our Lady of Peace. Bagaman ang St. Peter's Basilica ang may pinakamalaking interior area, ang simbahan na may pinakamalawak na kabuuang sukat sa buong mundo ay ang Basilica of Our Lady of Peace ayon mismo sa Guinness World Record. Natapos ito noong 1989 at itinayo sa Yamoussoukro, Ivory Coast sa utos ng dating Pangulo na si Felix. Ayon sa kanya, layunin itong maging simbolo ng kanyang pamumuno at bahagi ng plano niyang gawing politikal at administratibong kabisera ng bansa ang kanyang bayan. Talagang kahanga-hanga ang basilika na ito, malawak na 30,000 square meters at may malaking krus sa ibabaw ng dome na mas mataas pa kaysa sa St. Peter's. Bagaman inspirasyon nito ang Vatican, may kakaibang detalye tulad ng Italian marble interiors at French stained glass windows. Kaya nitong maglaman ng 18,000 tao sa loob, subalit sa kabila ng kagandahan at lawak nito, kakaunti lamang ang dumadalo sa misa, kadalasan na ilang daan tao lamang bawat linggo. Ang isa pa sa kontrobersya nito ay ang sobrang mahal na halaga ng pagkakagawa na umaabot ng $300 million, halos doble pa sa utang na panlabas ng Ivory Coast noong panahon na yun. Maraming tao ang tumutol dahil karamihan sa kanila noon ay walang akses sa malinis sa tubig at maayos sa sanitation, kaya itinuturing itong luho at pag-aaksaya ng pera. At bagaman may kakayahang maglaman ng libu-libong tao, bihira itong mapuno. At tanging sa libing ng dating Pangulo lamang itong napuno sa buong capacity. Sa bansa na kung saan 17% lamang ng populasyon ng Katoliko, nananatili itong isang napakalaking gusali subalit halos walang gumagamit. Sa huli, ang Basilica of Our Lady of Peace ay simbolo ng ambisyon, pananampalataya at kontrobersya. Isang napakagandang gusali subalit tila nakatenga sa katahimikan ng Yamoussoukro bilang pinakamalaking simbahan sa buong mundo na bihirang mapuno.